Mga kabayan, magandang araw. Sa gitna ng tumitinding security challenges sa Indo-Pacific, may isang development na pwedeng magbago ng direksyon ng modernization ng ating sandatahang lakas. Sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung noong March 3 hanggang 4, 2026, opisyal na lumalim ang defense cooperation ng Pilipinas at South Korea. At hindi lang ito simpleng diplomatic courtesy, ito ay may konkretong epekto sa ere, sa dagat, at sa hinaharap ng AFP modernization. Huminga muna tayo at isa-isahin natin. Sa summit na ito, lumagda ang Department of National Defense at ang Defense Acquisition Program Administration o DAPA ng isang Memorandum of Understanding para sa Implementing Arrangement on Defense Cooperation. Sa madaling salita, mas magiging sistematiko at mas malalim ang ugnayan pagdating sa procurement, technology sharing at posibleng co-development ng defense systems. Hindi na lang basta buyer ang Pilipinas, unti-unti nagiging strategic partner. Isa sa pinaka-highlight ng usakan ay ang pagpapalakas ng defense industry ties. Ibig sabihin, hindi lang tayo bibili ng kagamitan, may posibilidad ng technology transfer, joint production at mas malawak na maintenance at sustainment cooperation. Napakahalaga nito dahil ang tunay na lakas ng isang military hindi lang nasusukat sa dami ng equipment, kundi sa kakayahan nitong i-maintain, i-upgrade at i-deploy ang mga ito ng tuloy-tuloy. At dito pumapasok ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Matagal ng partner ng Pilipinas ang South Korea. Sila ang nag-supply ng FA-50 light combat jets na ngayon ay backbone ng ating air defense capability. At pagdating sa usapang fighter aircraft, hindi mawawala sa diskusyon ang KAI FA-50 Fighting Eagle. Ito ang unang tunay na supersonic jet ng Philippine Air Force matapos ng dekada ng kawalan ng fighter capability. Ngayon, may mga usap-usapan din tungkol sa mas advanced platform, ang KAI KF-21 Boracay. Bagamat wala pang opisyal na kontrata, ang pagkakabanggit sa proyekto sa sidelines ng summit ay nagpapakita na bukas ang pinto para sa future collaboration. Isipin ninyo, mula FA-50 patungo sa isang 4.5 generation fighter platform. Malaking hakbang yon. Ngunit hindi lang sa himpapawid umiikot ang usapan, mas lalong umiinit ang balita sa dagat. Ayon sa ilang Korean industry sources, inaasahang ma-finalize sa okasyon ng summit ang proposal ng South Korea na mag-supply ng kauna-unahang submarine ng Philippine Navy. Oo, mga kabayan, submarine. Kung matutuloy ito ang magiging pinaka-transformational capability sa kasaysayan ng Philippine Navy. Ang pagkakaroon ng submarine ay hindi lang dagdag firepower. Ito ay simbolo ng credible deterrence. Tahimik, hindi agad nakikita, ngunit kayang magbago ng strategic calculation ng kahit sinong adversary. At kung South Korea ang magiging supplier, malaking bagay ang kanilang experience sa submarine production at naval shipbuilding. Hindi rin naman bago ang naval cooperation ng dalawang bansa. South Korean firms na ang nag-supply ng frigates at offshore patrol vessels ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Kaya may track record na, may foundation na. Ngayon, mas pinapalawak pa. Bukod sa platforms, binigyang diin din sa summit ang training, sustainment at logistics cooperation. Ito ang dalas hindi napapansin, pero ito ang pundasyon ng long-term readiness. Anong silbi ng advanced equipment kung kulang sa trained personnel at maintenance capability? Kaya mahalaga ang industrial at technical linkages. Posibleng magbukas ito ng oportunidad para sa local industry participation, MRO facilities at skills development para sa mga Pilipino. Sa mas malawak na perspektibo, ang defense agenda na ito ay hindi lang tungkol sa armas. Ito ay tungkol sa strategic alignment sa Indo-Pacific. Sa panahon ng tumitinding maritime disputes at power competition, malinaw ang mensahe ng Maynila at Seoul. Magkatuwang tayo sa pagtaguyod ng regional stability, magkatuwang tayo sa pagbuo ng credible deterrence, at higit sa lahat, magkatuwang tayo sa pagpapalakas ng sariling kakayahan. Kung tutuusin, unti-unti nang nakikita ang pattern.
Mula FA-50 hanggang sa naval vessels, ngayon ay posibleng submarine at mas advanced fighter collaboration. Ito ba ang simula ng mas malalim na defense alliance? Hindi pa natin masasabi, ngunit malinaw, lumilipat tayo mula sa episodic purchases patungo sa structured long-term cooperation. At para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil ang modernization ay hindi sprint, ito ay marathon. Kailangan ng consistent partners, malinaw na plano at political will. Sa pagtatapos ng summit, isang mensahe ang nangingibabaw. Ang relasyon ng Pilipinas at South Korea ay hindi na lang economic o cultural. Ito ay strategic at sa larangan ng depensa, mas nagiging konkretong realidad. Mga kabayan, anong tingin ninyo? Handa na ba ang Pilipinas para sa submarine era? Dapat ba nating i-prioritize ang KF-21 sa hinaharap? I-comment ninyo ang inyong insights sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mas malalim at balanced na analysis sa AFP modernization at regional defense developments, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. This is Philippine News. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video. Mabuhay ang AFP, mabuhay ang Pilipinas.